Tuwing Biyernes Santo, dito sa Barangay Punso, Olangi Albay, may isinasagawang natatanging tradisyon na kumukuha ng atensyon ng komunidad dahil sa kanilang debosyon. Grupo ito ng mga babaeng debotong nakapaa at nagsusuot ng itim na belo at damit. At sa posisyon tuwing Biyernes Santo, sila ay nagtitipon-tipon upang hilahin ang lubid ng karosa ng Santo Entierro. Ang tradisyong ito ay nagpapakita ng kanilang matibay na pananampalataya at dedikasyon sa kanilang paniniwala. At ngayon, alamin natin ang mayamang kasaysayan, tradisyon, ritual, at debosyon, pati na rin ang kanilang mga dahilan at tuklasin ang tradisyong ito na nagbubuklod sa kanila upang maging mga sayos ng Ponso. Meron pa po bang ideya kung kailan nagsimula ang sayos dito sa Ponso? Ang ano ko kasi nito, bata pa ako, may sayos na talaga. Kasi yung mga kasama na yung matatanda, parang yan ang kinagising na namin na ginagawa nila. Sa tingin niyo po, mga ilang taon nang ginagawa ang sayos o pagsasayos dito sa Ponso? Siguro mga 75 years na kasi 60 na ako ngayon eh. Idea kung ilang taon nang ginagawa ang sayos dito sa Ponso? Hindi ko din, wala akong idea kung saan nagsimula eh. Pero ang alam ko, sa magulang ko, nakagisna na din nila yung pagkakaroon ng sayos. Sa tingin mo po, sino po ang unang mga taong nagtatag ng sayos dito sa Ponso? Halos kasi patay na yung mga nakagisngan ko. Si Clementina Ante, tsaka si Nina Ante, tsaka si Raquel Salalima. Yun ang mga nakagisngan ko. Ano po yung madalas nilang ginagawa bilang sila yung nagtatag ng sayos dito sa Ponso? Tumutulong sila. Tumutulong sa mga mahirap. Ito si Manay Raquel, para siyang faith-healer. Nanggagamot siya, and then talagang matulungin yan. Yun lang ang mga inan. Pag ganyan Holy Week, talagang nag-ano Friday. Ano po ang taong sa tingin niyo po nagtatag ng sayos dito sa Ponso? Nung nagsimula ako ang alam ko si Mrs. Raquel Salalima. Sila yung may-ari ng Fatima, yung church. So, yun siya ang nakagisnan ko. Siya yung pinuntahan ko. Kaya wala akong idea kung sino talaga ang ng sayos dito sa Ponso. Opo. Ano po yung ginagawa ni Ma'am Raquel Salalima bilang sayos? Bali, nung time na nagsayos ako, pumunta ako sa kanya, tapos sabi niya, yun nga, magpatahi ako ng damit, yung black na damit, yung gown, tapos yung veil. And then, pinapunta ako sa simbahan para i-bless ng Father. Tapos, pag-bless nun, bumalik ako Friday, at 12 noon, binihisan, siya ang nagbibihis ng damit para sa amin. Saan po ito? Doon sa Fatima, doon ginagawa. Then diretso na yon, pupunta ng simbahan para mag-ano ng yung pang 1 to 5 na ng simbahan, yung last word. Ko, dahil siya ang naglagay sa akin ng belo, yung itim, tsaka yung thorn, nakadamit na ako ng itim, si Raquel Salalima. Isa yun. Pero yung mga past, hindi ko nakilala.
siya na po ang naabutan. Opo, yung Raquel na sa lamin. Since na nabanggit niyo po na siya ang nagdamit sa inyo, kailan po ito ginagawa na pagdadamit sa inyo bilang sayos? Yan po, sir, ang pagsasayos kasi hindi basta-basta yan eh. Kailangan bukal sa loob mo yan, malakas ang panata mo. Yan umpisa yan pag nagsuot ka niyan, pasusuot ka muna kay Raquel. Saan po ito? Sa kanyang bahay, meron din siyang santo doon na Fatima. Yan ang magpalalagay siya ng belo. And then advice ka niya na pumunta sa pari na naka-assign dito sa Ponso Albay. Okay. Para bendisyonan ka. Sa anong araw o okasyon po kayo bibihisan niya bilang sayos? Sa nangyari sa akin, Friday 12 o'clock in noon kay Raquel, and then go to Father sa pari para bendisyonan. Biyernes Santo po. Biyernes Santo. Meron po ba kayo, nanay, na mga pamamaraan ng pangangala o parang may recruitment kung paano magsayos, sino gusto magsayos? Wala. Actually, voluntary lang yan. Hindi kami nagre-recruit kasi bawal yung para bang gagaya-gaya ka lang. Yung bukal sa loob mo ang pagpasok mo sa ganyan na sitwasyon. Kaya mo, walang ano yan kung magsawa ka, titigilan mo na. Hindi yun kasi iyan kusang loob kang umano. Hanggat kaya mo, gawin mo. Wala naman base sa nakakaalaman ko. Walang nag-recruit, walang nagsabi na kung gusto mong magsayos. Para sa amin, ang nalalaman ko is base kung talagang gustong-gusto mo or free will mo talaga na sumali. Base sa kung may talagang gusto kang maipanata, base sa experiences mo, may parang yun nga, yung devotion mo na para maano yung kahilingan mo. Kung ano yung... Kasi ako nag-start ako, gustong-gusto ko na talaga siya. Pero wala sa aking kumuha or magsabi na, sige magsayos ka. Walang idea yung ganon. How about po yung formation bilang sayos? Meron po ba kayo? Formation? What do you mean formation? Halimbawa, meron kayong sa isang buwan, nakikita-kita, tapos Wala namang nagkikita-kita lang kami during Holy Week. Nagkikita-kita na nga lang kami doon sa Fatima. Doon lang kami nagkakakilala kasi that is the time na inaalis na yung veil. Na doon lang yung particular time na nagkikita-kita kami. sa devotion, sa ano po ang devotion? Ako actually sa devotion, kasi Santunciero siya eh. Hindi naman ako nag-aano kay Santunciero. Yun lang, devotion ko kay Mama Mary. Yun lang ang inaano ko. Tapos, sa devotion ko kasi yung every Wednesday, yung perpetual help. Doon ako kay Mama Mary. Pero kay Santunciero, hindi ko pa na-experience na mag-ano ako kay Santunciero. Yun lang, during Holy Week na nagsasayos ako. Yun lang po. So, sasagot nyo talagang sarili po talaga? Sariling talaga. Ay, hindi po kailangan recruit ang sayos. Yan nga po yung sinasabi ko. Talagang bukal sa loob. Sarili mo ang magdadala niyan. Hindi ka dapat ng ibang tao na recruitin yan. So, wala pong recruitment. Pati yung devotion mo po, sarili Ay, sarili mo ko lang po. sa Opo. loob mo po. Sige po. Speaking of devotion po, bakit po kaya nananampalataya ang mga sayo sa Santo Enceno? Yan po sabi ko nga dyan, faith, nagsasacrifice para sa buong mundo, o hindi lang sa buong mundo, sa pamilya, sa lahat.
ihingi natin ang tulong kay Santo Inchero. Kasi alam natin na siya lang naman ang nakakatulong sa atin. Wala tayong, pag tayo may problema, sa Kanya tayo mahingi. Sa lahat naman na ano. Walang binigay ang Panginoon na pagsubok na hindi natin kayang gawin. Lahat malalampasan. Kasi, ang ano ko niyan, parang yung hindi kami nakikita na nagpipinitensya nga kami. Kasi, parang yung taimtim ang paghihingi mo sa Kanya ng tawad. Lahat naman tayo nagkakasala, di ba? Tao lang tayo. Ang pagsusuot namin ng itim na belo para maging ano yung pananampalataya mo sa Kanya, yung walang iistorbo sa pananalangin mo, na wala kang makikita, at least talaga ang nasa isip mo lang ang Panginoon. Kanina na nagdadamit po kayo ng itim na damit, pati po belo. Meron po ba itong dahilan kung bakit kayo nagsusuot niyan? At kung bakit itim? Oo. Para sa akin po yan, sir, ano yan eh, isa ng tradisyon, then sacrifice, faith. Tradisyon na lahat sila nakaitim, magmula na nakita mo. Opo. Yung pagbebelo po ng itim, ganun din po. Yes, sir. Yung pagsusuot mo parang tinik po. Ay, iyon po ang pinaka, ano talaga, doon ka talaga makakaramdam na talagang totoo kang nagsasacrifice. Kasi habang po kami nagpo-prosesyon, pag Friday, Biyernes Santo, bumibigat yun, sir. Pakiramdam ko bumibigat. Sarili ko lang, ewan ko sa kanila sa ibang sayos. Bumibigat yan habang naglalakad na. Hanggang sa matapos Opo, po. sir. Posisyon. Sana, kabaon na yan dyan, no? May bakat na yan. Pag natapos na po yung posisyon, ganun pa rin po bang pakiramdam? Mabigat pa rin? Kapag tapos na, siyempre po, may solidad nga na sinasabi, inaalis ko na po yan. Pero bakat na bakat yan dyan. Hindi na po siya mabigat, pero Hindi baka na. Tsaka maginawa na ang pakiramdam. maginhawa na po ang Oo. pakiramdam pagkatapos ng posisyon. Sige po. May idea ka po kung bakit nagtatakip kayo ng... Yan nga po, hanggang ngayon hindi namin yan masagot kung bakit. Talaga naman. Basta sa sarili ko lang, tradisyon na yan eh. Nakagawian na magsuot niyan. Yun lang ang ano dyan. Opo. Kasi di ba ang kulay itim, ano yan yung kulay na luksa, malungkot. Kaya itim ang suot, tapos nakabelo. Para nakatakip, di ba si Mama Mary nakatakip habang nagpuprosesyon. Yung koronang tinik, parang ano na lang yun, ibig sabihin, parang palatandaan na nagsasakripisyo ka. Ano naman yun? Yung parang anniversary ba na ni Jesus nung ano nangyari sa kanya, kaya kami naglalagay ng tinik baga sa ulo. Yung naman sa damit, kasi hindi ba namatay, siyempre parang ano yun, yung parang, pero pag namatay yung kamag-anak, di ba nag-iitim? Opo. Tapos Yun. ano po yung... Wala akong bakit tinatakpan. Para sa akin naman, kaya nagtatakip ng belo para parang walang makakita sa iyo na ikaw naiyak o nalulungkot. Yun para sa akin yun. Ako naman, para sa akin, wala naman ritual eh. Kasi ilang taon na ako sumasali dyan, wala naman kaming ritual. Pero para sa akin, pag mag-uumpisa ng prosesyon, nag-ano na lang ako sa sarili ko na makarating ako sa makabalik sa simbahan na okay, wala akong nararamdaman or ano pa man. At saka hindi ako matinik. Kasi siyempre yung daanan, di ba? Hindi mo man makikita kung may tinik ba yan o ano, o may bato na ano, o may bote. Kaya ako ginagawa ko sa sarili ko na lang. Hindi ko alam sa kanila. Pero kasi kami, ang iba naman, pupunta lang dyan, basta na lang hawak sa lubid. Ako naman hindi. Yung patakaran na
mag-ano ka ng City Palabras, nandyan ako. Kasi yun ang patakaran ng sayos. Dapat magkikinig ka ng City Palabras, yung ano ng ni Jesus. Kaya 1:30 o 2:00 nandyan ako. Kasi pagkatapos ng misa, nagsasamba kami sa cross. Yun ang para sa akin. Hindi naman ako naano sa kanila. Kasi ang iba naman, ang namamasdan ko sa kanila, pag nagsisimba, kakaunti. Pero pag nagprosesyon na, biglang dami. Yung ano naman sa kanila, baka hindi naman parang gusto lang nila magsali-sali, ganun. Pero ako, nasa puso ko talaga yan. Para sa sarili ko po yan, sir. Ako hindi kumakain maghapon. Tubig lang. Dito lang ako sa loob ng kwarto, nagbabasa, nagdadasal, humihingi ng tulong kay Santo Inchero para bigyan akong lakas na magawa ko yung prosesyon na yan, matapos ko. Pagkatapos po yun, pag lumabas ka na ng bahay, nakadamit ka na po ba? Yes, sir, nakadamit na, Itim. nakabelo na, Maliban po, ano po? nakapaa pa, Nakapa mula bahay papuntang simbahan. simbahan. Pagdating po ng simbahan, ano na po ang gagawin ng sayos? Nagdadasal, siyempre. Personal na dasal, personal na hingi mo ng... Siyempre tayo, hindi naman tayo, nobody's perfect. Nagkakasala din tayo sa pagdaan ng araw, buwan at taon. Opo. Talaga nagkakasala tayo. Isa na dyan ang mata at ang bibig. Opo. Malay mo, yun din po ang dahilan bakit kayo nagtatakip. Yes. Speaking of pagtatakip po, mula dito naglalakad ka na nakatakip na po? Opo, Papunta sir. simbahan. Pag pumasok na po kayo ng simbahan, nakatakip na rin. Nakatikip na rin. Hindi naman po kayo sama-sama ng kapwa mo sayo sa simbahan. Sama-sama na, tabi-tabi. Sama-sama. Tabi-tabi na. Nagdadasal. Nagdadasal na. Ano po? Pero sa dasal po, hindi kami sama-sama. Personal, sariling dasal. Ano pa po ang pinupuntahan nyo sa simbahan? Yan, from 1 o'clock, so yung City Palabras, kailangan nandun kami. Nandun po kayo. Ano po ang Nagdadasal. ginagawa ninyo? Nakaano lang kami, sa dasal ni Father, nagsasabat kami na nagdadasal kung anong-ano ni Father. Andun lang kami po sa krus ba. Ano po ang ginagawa ninyo doon? Nakapaikot lang po kami, tsaka Yung nagdadasal. krus po nakatayo, nakahiga. Nakatayo po, sir. Nakatayo. Doon mismo po sa altar. Tapos kayo pong mga sayos ay Nandun din sa upuan sa simbahan, nakaikot. nakaikot po kayo doon. Pagkatapos po na pag-ikot, ano na po ang susunod ninyo gagawin? Pagkatapos ng City Palabra, nagmimisa na po si Father. Nandun From 5 to 6. Then 6 o'clock in the evening, procession na. Position po. Kayo po, Kami nakahawak na sa lubid ni Santo Inchero para kami ang hahatak. kayo. So yun na po ang sunod. Kayo po ang hahatak, nakakapit po kayo sa lubid dahil nga po hindi po Hindi kayo kami makakita. Lalo kung madilim na talaga naman, wala ka na makita. Sige. Pero may nag-guide sa amin. Okay po. Pero kayo po ang pinaka humihila Mm-mm. sa Santo Inchero. Kami po sir nagdadasal. Nagdadasal po. Nag-rosaryo, kuminsan kumakanta. Yun nga iniintay namin kung anong kakantahin namin ngayon. Bibigay na lang daw po sa amin ng presidente So namin. dalawa po, dasal at kanta. Ano, Sakali pong natapos na yung posisyon, pagdating ng simbahan, ano na po ang sunod ninyong gagawin? nakaabang po kami na nakasunod kami kay Santo Inchero para ipasok siya sa loob ng simbahan. Kasama namin ang disipulo, sila ang bubuhat, papasok. Oh, yun lang po. Tapos pagkatapos yan, yung mga nagprosesyon naman, mag-aagawan na ng bulaklak. Kayo po, ano na ang ginagawa ninyo? Ay, ako nagpapasalamat po ako, sir. Bago ako umuwi dito, kasi 10 o'clock kami babalik dahil nga sa Soledad. Bago ako umuwi dito, ganun, kakain na. Tapos siyempre maghapon ako hindi kumain. O babalik ng Soledad. Malaking pasalamat po ang ginagawa ko kay Amang Santo Inchero. Hindi lang po kay Ama, meron tayong Santo Niño. Sa lahat po, nagpapasalamat ako na parang ako natanggalan. Parang bagong panganak ang pakiramdam ko. Wash out lahat ng malinis na ang pagkatao mo. Ika nga. Opo.
Nabanggit niyo po yung pagpapaa. Ano po kaya yung simbolo nun? Bakit kayo nagpapaa sa posisyon? Ayun sir, talagang sa akin inisip ko na lang yan. Yan siguro, isa na yan sa pagpipinitensya sa panata. Sacrifice. Sacrifice po ang simbolo ng pagpapaa. Maliban po sa pagpapaa, may dala-dala po. Ano pa po ang dala-dala ninyo sa habang nagpapaa? Rosary, then crucifix. Yan. Yung maliit na yan. Hawak ko yan. Ito, kwintas ko naman siya. Gamit ito ng aking mother. Sa kanya pa yan lahat. Wala akong tinapon, wala akong binago. Yung hingi ko kasi, nung sumali ako dyan, ang hiningi ko, hindi ba sabi ko sa pamilya ko, unang-una sa mga anak ko, na maging mabait sila, hindi sila sumali sa mga bisyong mga hindi karapat-dapat. Natupad naman yun. Kaya hindi ako umaalis dyan hanggang kaya ko. Kasi natutupad yung maniling hinging ko, natutupad naman. Ano po ba yung mga pangyayari o mga nangyari sa buhay mo na nagtulak sa'yo bilang maging sayos po? Wala, nagtulak nga sa akin yun. Siyempre, mahirap lang kami. Wala naman akong work. Basta sabi ko lang sa kanya, Panginoon, sabi ko, magsasayos ako. Kumbaga maglilingkod ako sa iyo, susunod ako sa iyo. Tulungan mo naman ako. Yun lang. Malaki ang nagudyok sa akin yan, yung mother ko na namatay siya 2004 nung ilalagay ko na sa kanya yung gamit niya sa pagsayos kasi sayos din siya. Siguro mga 9 years din siyang nagsayos. Siguro hindi niya tatapos yung kanyang panata at that time bigla siyang pumanaw. Nung ilalagay ko na yung gamit niya, ito, crucifix, yung dress, yung veil, yung lahat ng gamit niya sa sayos, ilalagay ko na sa kanyang kabaong. Bigla ako sir kinilabutan. Nag-isip ako siguro hindi niya natapos yun. May gusto siyang para pamamaraan kaya nagkagana na may naramdaman ako. Gusto niyang ako magpatuloy. Kaya nang mamatay siyang 2005 nag-start na ako magsayos. Yung suot mo po, sa kanya pa yun? Sa kanya po lahat yan, wala akong binago. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Yun pa rin po ang suot mo? Iniingatan kong mabuti na huwag mapunit, huwag masabit. During the time na yung 28 years, yung 2003 na yon, mayroon isang bagay na or circumstances na nangyari sa kapatid ko na hindi ko inaasahan. Ang kapatid ko is mabait, pero pagdating sa kaibigan talaga, todo bigay siya. So there was an instances na nakasuntok siya ng kaaway ng kanyang kaibigan na hindi naman niya kaaway. Pero sabi niya sa akin, binubuli na, from time to time, nagsusumbong yan sa akin, ate, pagdating dyan sa punso, may nambubuli sa akin. Sabi ko, wag mong pansinin kasi ito. So, hindi nga niya pinapansin, kaya lang siguro napuno na rin yung kapatid ko. So, nasuntok niya yung kalaban niya yon is, and talagang nakarating sa amin na yung tao daw na yon is dinala sa hospital na hindi na siya nagigising. So, yung takot ko, kasi yung kapatid ko is only 16 years old. High school siya eh. So, yung takot ko, sabi ko, Lord, kawawa yung kapatid ko. Anong gagawin ko para ma-save ko siya? Kahit ano mo sa akin kung ano yung pwede kong gawin para hindi maano yung kapatid ko na imagine 16 years old, paano kung namatay yun, makukulong yung kapatid ko, magi-stop na yung buhay niya doon. So sabi ko, Lord, nagdadasal talaga ako doon. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Bigyan mo ako ng magpaano ka sa isip ko. Kasi ako noon, sir, talagang ako parang si Lord is, or si Jesus Christ, pag kinakausap ko siya, parang kaibigan ko. Ang dami na rin kasi sa akin nangyari sa sarili ko na
kung aanuhin ko, isang dasal ko lang, talagang binibigay niya sa akin. Kaya yun, sabi ni Lord. So parang sa Bicol, nagpasabong, sabi sa akin, magsayos ka. Ayun ang ano ko sarili ko. Kaya sabi ko kay Mama, magsasayos ako, kaso paano? Ayun nga, pumunta ako kay Ate Raquel. An instant, in a day, meron na akong damit. And kasi nangyari yun, April, mga first week. Mga hindi ko lang ano yung particular na day na yon. Mga third week of April, nakasali na ako doon sa Sayos. So yun ang pinaka ko, sarili ko. And nagtuloy-tuloy na yon for almost a year. Recently lang ako na hindi naka-join, mga 3 times siguro. Kasi may mga instances din na sabi ko, ayoko nang hindi man actually ayaw. Hindi naman ako nag-i-stop, pero nagdasal pa rin ako noon. Sabi ko, Lord, mag-i-stop na ba ako sa pagsasayos? Wala siyang sagot sa akin. Pero, in a free will na, yung feelings ko na, sige muna, magpahinga ka muna ngayon. Kaya, nagpapahinga ako from time to time. Pero, pag may time talaga akong sumasali pa rin ako sa pagsasayos. Sino o ano pong pangyayari ang nag-udyok sa inyo para kayo maging sayos? Yan, magandang question. Kasi noon, talagang parang aping-api ko. Sabihin na natin, hindi ganito ang tamasa ng buhay ko. Lahat ginawa ko para sa Nung mag-ano ko niyan, ito si Grace, 4 months yan, napakasakitin yan. Walang hindi namin tinatakbo ng ospital yan. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng sign kung anong dapat kong gawin para kung ano ang ko. Sabi ko, tapos tama-tama nun, parang natulog ako. Sabi ko, may pumasok sa isip ko na magsuot daw ako ng itim. Sabi ko, tinanong ko yung lola ko kasi napaka-religious nun. Sabi ko, bakit gano'n? Napanaginipan ko yung itim na damit. Sabi niya, sakitin niya ang anak mo. Sige, magsayos ka kung gusto mo. Kasi yun nga ang ko, sabi ko, magsasayos na lang ako para maging itong anak ko, gumaling lang siya. And then, yan nga si Grace, lumaki rin siya nagkakasakit rin pero hindi na masyadong malubha. Tsaka itong mga ko, naging successful sila. Yun ang hiniling ko talaga. Hindi ko hiniling na yumaman ako. Yun nga naisabi ko diba nung nasa simbahan tayo na lahat ginawa ko para lang mapagtapos sila. Kapag ako nakaupo dyan, tinitingnan ko yung picture nilang tatlo. Sabi ko, saan ako kumuha na ipinag-aral ko dito sa tatlo na ako ganito lang? Sabi ko talaga, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sabi ko, lahat naman na hiningi ko sa Kanya, binibigay talaga niya. Lahat ng pagsubok, nalampasan ko. Hanggang yan si Morse, 1 years old yan. Kasi sabi ko, yung tatay nila si Man, sabi ko, kung hindi ako hihiwalay dito, sabi ko, Lord, ano pong gagawin ko? Nasa nagsisimba ko niya sa katedral. Sabi ko, ano po gagawin ko? At ganito ang asawa ko. 1 taon niyang paghihirapan sa dagat. 1 buwan lang itatapon niya ang pera sa sugal. Napag-desisyonan ko, sabi ko, kung yan po ang bigay mo sa akin, di bali mawala ng asawa, huwag lang anak. Sabi ko sa kanya, di parang umano ako sa kanya na talagang lahat ng hiniling ko sa kanya, na ibigay niya. Tingnan mo yung 3 kong anak, puro sila ngayon. Naging okay. Si ate, si Malu, saka si Morse, binigyan niya, kung ito po ako ang kapalit niyang 3 ito, okay lang po. Kasi asawa lang yan. Ako, ang anak ko yan. Kasi galing sa sinapupunan ko yan. Sabi ko, okay lang, mawala na akong asawa. Hanggang sa napapagkismisan ako, ganun. Kasi nung humiwalay ako sa kanya, talagang doon lahat ng sakripisyo ginawa ko. Nagkatulong ako, naglalabada ako, nagbababoyan ako. Lahat yung ginawa ko. Basta hindi sa masama. Sabi ko, I'm so proud
na ganyan ang pinalaki ko sa kanila, pinalaki ko silang may takot sa Diyos. Kaya yan si ate, sabi niya, Mama, okay lang po yun. Sabi niya, pag down ako, magsasayos ako para rin, gusto ko talagang makaano rin ako. Ng ano, kaya sabi ko sa kanya, sige kung talagang gusto mo, sige. Sabi ko sa kanya. Kasi ang Panginoon wala namang pagsubok na hindi natin malalampasan. Kaya ibinigay sa atin yan. Kasi alam ni Lord, kaya natin lampasan yan. Hanggang sa nung magkasakit nga ako nitong thyroid, naakala ko talaga, sabi ko, na-detect ito is February, bago mag-pandemic. Sabi ko, hindi ko po kaya Lord mag-attend ngayon. Sabi ko sa kanya, ano pong gagawin ko? Bigyan mo po ako ng sign kung ano. Masasabi yun na sabi kong hindi ako makakapag ng Biyernes Santo. Akalain mo po yun na bigla akong lumakas. Talagang gusto niyang mag-attend ako. Hanggang sa nakatapos ako ng simbahan, nandun ako sa kanya. Hindi may kakaila na likas sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng panata. Iba't iba man ang pamamaraan ng pagpapakita nito, katulad ng mga sayos ng Ponso Polangi Albay, mababanaag pa rin sa mga namamanata ang kagustuhan nila na manatiling mabuting tao, mabiyayaan ang kanilang sarili pati na ang kanilang mga mahal sa buhay, at humingi ng kapatawaran sa mga maling nagawa. Unti-unti mang nababago ang panahon, umaasa pa rin na mananatiling maging bahagi ng mayamang kasaysayan at tradisyon ang pagsasayos. At umaasa rin tayo na may pagpapatuloy ito ng mga susunod na henerasyon upang manatili at may tatawagin pa rin tayong
mga sayos ng punso.